Nais kong makita ang pinakamahal na modelo na mayroon kayo. Muling nagtinginan sina Sergio at Ruben, ngayon ay halo ang hindi makapaniwala at panunuya. Sir, tugon ni Modesto na nagpapakita ng kunwaring pasensya. Baka mas makabubuting maghanap kayo sa ibang lugar. Ang aming mga autos ay may presyo na nagsisimula sa 6 na numero. Naiintindihan ko, sagot ng lalaki ng mahinahon, ngunit igigiit ko na makita ang inyong pinaka-eksklusibong modelo. Si Ruben na nawawalan na ng kompostura ay sumigaw, "Tignan nyo, halatang hindi nyo kayang bayaran ng alinman sa aming inaalok dito. Iminumungkahi naming umalis na lang kayo bago pa kami tumawag ng seguridad." Tinitigan ng lalaki ang mga salesperson ng hindi matinag na tingin. Pagkatapos ng hindi nagsasalita ng iba pa, nagtungo siya sa exit. Gayunpaman, bago niya narating ang pinto, huminto siya sa harap ng reception desk. Si Penelope, na sumusubaybay sa sitwasyon ng may hindi pagsang-ayon, ay nag-alok ng isang mainit ng ngiti. "Mayroon po bang ibang paraan na maaari ko kayong matulungan, sir?" Ngumiti ang lalaki pabalik. "Oo, sa katunayan, nais ko pong makausap ang manager kung maaari. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na nasa isang meeting po ang manager sa kasalukuyan," sagot ni Penelope. "Ngunit kung ibibigay niyo po ang inyong pangalan at numero, makakasiguro akong makokontak kayo niya sa lalong madaling panahon." "Maraming salamat po," sabi ng lalaki. "Ako po si Gabriele Cruz. Narito po ang aking tarheta." Kinuha ni Penelope ang tarheta at inirehistro ang impormasyon sa computer. "Perpekto, Mr. Cruz. Ako na po ang bahala na maiparating ang inyong mensahe sa manager." "Salamat po, sir." Huminto sandali ang lalaki, binabasa ang pangalan sa nameplate ni Penelope, Garcia. "Napakabait niyo po." Sa isang huling ngiti, iniwan ni Gabriele Cruz ang dealership na nag-iwan sa mga nagbebenta na kumbinsidong napanatili nila ang eksklusibidad ng kanilang espasyo at sa isang receptionist na mausisa tungkol sa enigmatikong bisita. Ang hindi alam ng sino man sa kanila ay ang tila hindi mahalagang pagtatagpong iyon ay mag-uudyok ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Samantala, sa kanyang marangyang opisina sa ika-19 na palapag ng isang skyscraper sa kabilang dulo ng lungsod, isang lalaking nakasuot ng walang kapintasang suit ang nakatanaw sa bintana na may enigmatikong ngiti. Siya si Stefan Bondia, ang may-ari ng pabrika na gumagawa ng mga luxury vehicles na ibinebenta sa Elite Motors. Kakatapos lamang niya ng isang tawag sa telepono sa kanyang matagal na kaibigang si Gabriele Cruz. "Yugto isa tapos na," sinabi niya sa sarili bago bumalik sa kanyang desk para planuhin ang susunod niyang hakbang. Lumipas ang 3 araw mula nang bumisita si Gabriele Cruz sa Elite Motors at bumalik sa normal ang buhay sa dealership. Ipinagmamalaki ni na Sergio at Ruben ang kanilang mga kamakailang benta, habang si Penelope ay patuloy na naglilingkod sa mga kliyente na may kanyang karaniwang kabaitan. Isang maaraw na umaga, nang muli na namang bumukas ang mga pinto at sa sorpresa ng lahat, bumalik si Gabriele Cruz. Ngayon ay nakasuot ng casual, ngunit elegante na damit at maayos ang kanyang balbas. Sa kabila ng kanyang pagbabago ng hitsura, agad siyang nakilala ni na Sergio at Ruben. "Imposible," bulong ni Ruben na may frustrasyon. "Anong ginagawa ng taong ito dito ulit?" Sa kabilang banda, nakita ni Sergio ang isang pagkakataon. "Hintay," sabi niya sa kanyang kasamahan. "Tingnan mo kung paano siya bihis ngayon. Baka masyado tayong nagmadali noong huli. Ako na ang bahala dito." Lumapit si Sergio kay Gabriele na may ensayadong ngiti. "Magandang umaga, sir. Isang karangalan na muling makatanggap sa iyo dito sa Elite Motors. Paano kami makakatulong sa iyo ngayon?" Sinuri ni Gabriele si Sergio na may di matitinag na tingin. "Magandang umaga,"
Gusto ko sanang makausap ang manager. Bahagyang nanghina ang ngiti ni Sergio. Paumanhin po, ngunit ang aming manager ay nasa isang mahalagang pulong ngayon, ngunit handa akong tumugon sa anumang katanungan tungkol sa aming mga sasakyan. Pinasasalamatan ko ang alok, sagot ni Gabriele. Ngunit mas gusto kong makipag-usap ng direkta sa manager. Ito ay isang urgenteng bagay. Bago pa man makasagot si Sergio, sumabat si Penelope. Sir Cruz, isang karangalan na makita ka ulit, sabi niya na may ngiti. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na ang manager ay abala sa mga pulong sa buong linggo. Maari ka bang mag-iwan ng mas tiyak na mensahe para sa kanya? Ngumiti si Gabriele bilang tugon. Salamat, Miss Garcia. Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalaga. Sa kasong ito, babalik na lamang ako sa ibang pagkakataon. Habang naglalakad si Gabriele patungo sa labasan, sinubukan pa ni Sergio na kumbinsihin siya sa huling pagkakataon. Sir Cruz, kung interesado ka sa alinman sa aming mga modelo, nais kong ipakita sa iyo ang aming seleksyon. Huminto si Gabriele at bumaling kay Sergio. Salamat, ngunit hindi na kailangan. Pamilyar na ako sa mga sasakyang ito. Sa mga salitang iyon, lumabas siya sa establishmento. Iniwan si Sergio na nagtataka at si Penelope na lalo pang mausisa. Ang hindi alam ng alinman sa kanila ay habang nangyayari ito, sa opisina ng manager ay nagaganap ang isang pag-uusap na magtatakda ng kinabukasan ng Elite Motors. Ang manager, isang lalaking nasa kanyang 50 taon na nagngangalang Gregorio Rossi, ay nakaupo sa harap ng kanyang desk, maputla at pawisan. Sa harap niya, isang matangkad at payat na lalaki na may salaming may manipis na frame ang nakatitig sa kanya ng may kabagsikan. Mr. Rossi, simula ng lalaki, ang pangalan ko ay Alvaro Perez at ako ay isang business consultant mula sa Cruz Industries. Kinakailangan kong ipaalam sa iyo na simula ngayon, ititigil na ng aming kumpanya ang paghahatid ng mga sasakyan sa Elite Motors. Naramdaman ni Gregorio na tila may tumama sa kanyang tiyan. Ngunit bakit? Kami ay isa sa inyong mga pinakatampok na distributors at ang aming mga benta ay kahanga-hanga. Inayos ni Alvaro ang kanyang salamin. Ang mga dahilan ay confidential, Mr. Rossi. Maari ko lang sabihin na ang desisyong ito ay direktang nagmula sa mataas na pamunuan ng Cruz Industries. Siguradong may pagkakamali. Iginiit ni Gregorio na halatang nababahala. Pwede ko bang makausap ang isang ehekutibo marahil si Ginoong Ulas? Pasensya na, hindi posible iyan, putol ni Alvaro. Tapos na ang desisyon. Maaari ninyong ibenta ang natitira sa inventaryo, ngunit hindi na kayo makakatanggap ng karagdagang supply. Magandang araw, Ginoong Rossi. Sa mga salitang iyon, tumayo si Alvaro at iniwan ang opisina. Iniwang nag-iisip si Gregorio, sinusubukang tanggapin ang nakakagulat na balita. Samantala, sa showroom, nagtatalo sina Sergio at Ruben tungkol kay Gabriele Cruz. Sinabi ko sa iyo, may kakaiba sa taong iyon, sabi ni Ruben. Bakit siya mapilit makausap ang manager? Baka isa lang siyang kakaibang mamimili, suhestyon. Modesto, narinig ko ang mga kwento tungkol sa mga milyonaryong simple kung manamit para hindi mapansin. O baka isang impostor, ganting sagot ni Ruben. Kahit ano paman, hindi ko siya gusto. Si Penelope na matamang nakikinig, nagpasyang makialam. Hindi ba ninyo naisip na baka isa lang siyang kliyenteng nararapat sa magalang na pagtrato, anuman ang itsura? Nagulat ang dalawang tindero, hindi sanay na magbigay ng kanyang pananaw ang isang resepsyonista. Penelope, sabi ni Modesto sa tunong mapagmataas, hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang negosyong ito. Alam namin kung paano makilala ang tunay na mga kliyente. Tama, sang-ayon si Ruben. At ang taong iyon, hindi mukhang tunay na kliyente, sayang lang sa oras. Malapit nang sumagot si Penelope nang biglang bumukas ang pinto.
ng opisina ng manager. Lumabas si Gregorio Rossi na lubos na nababahala, bumubulong ng mahina. Tumahimik ang lahat ng empleyado, pinapanood siya ng may pag-aalala. Emergency meeting, anunsyo ni Gregorio na nanginginig ang boses. Lahat sa conference room ngayon. Habang nagtutungo ang mga empleyado sa conference room, kumalat ang pakiramdam ng pag-aalala sa dealership. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ngunit lahat ay nakadama na may malaking bagay na malapit nang mangyari. Sa sandaling iyon, kilometro ang layo, sa opisina ni Stefan Ulas, pumasok si Gabriele Cruz na nakangiti. "Kamusta ang pagbisita mo, kaibigan?" tanong ni Stefan. "Tulad ng inaasahan natin," sagot ni Gabriele. "Sa tingin ko, oras na para sa susunod na yugto ng ating plano." Tumango si Stefan, ang kanyang ekspresyon ay halo ng determinasyon at isang bagay na tila kalungkutan. "Kung gayon, mangyayari na. Oras na para matutunan ng Elite Motors ang isang mahalagang aral. Habang naghahanda ang Elite Motors para sa isang pagpupulong na magbabago ng kanilang mga buhay, patuloy ang pag-ikot ng mas malaking plano, dala ang lahat patungo sa isang kapalaran na walang makapaghula. Ang kapaligiran sa conference room ng Elite Motors ay puno ng tensyon. Nagtitinginan ang mga empleyado, nalilito at nag-aalala habang hinihintay nila na magsimula si Gregorio Rossi, ang manager, ang emergency meeting. Umupo si Penelope sa isang sulok, pinagmamasdan kung paano nagbubulungan sina Sergio at Ruben. Marahil ay haka-haka tungkol sa dahilan ng pagpupulong. Sa wakas, pumasok si Gregorio sa silid, ang kanyang mukha na karaniwang tiyak at may autoridad ngayon ay nagpapakita ng stress at pag-aalala. Tumayo siya sa harapan ng lahat, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. "Mga kasamahan, may balita ako na magkakaroon ng malaking epekto sa ating negosyo," sabi niya, nanginginig ang boses. "Kanina lang binisita ako ng kinatawan mula sa Cruz Industries. Ininform nila ako na napagdesisyunan nilang putulin ang lahat ng ugnayang pangnegosyo sa atin." Isang bulong ng pagtataka at sorpresa ang kumalat sa silid. Ang Cruz Industries ay ang haligi ng Elite Motors, nagbibigay ng mahigit 80% ng mga kotse na kanilang ibinebenta. "Ano ang ibig sabihin nito eksakto?" tanong ni Modesto. Ang kanyang karaniwang seguridad ay napalitan ng mababang pag-aalala. Huminga ng malalim si Gregorio. "Ibig sabihin, hindi na tayo makakatanggap ng mga kotse mula sa Cruz Industries. Maari nating ibenta ang natitira sa stock, ngunit kapag naubos na, hindi maaari." Putol ni Ruben. "Tayo ang kanilang pinaka-prominenteng distributor sa rehiyon. Bakit nila tayo gagawan nito?" Hindi sila nagbigay ng tiyak na paliwanag, sagot ni Gregorio. Sinabi lang nila na ang desisyon ay direktang galing sa pamunuan ng kumpanya. Si Penelope na mabusising sumunod sa usapan ay nagtaas ng kamay. "Ginoong Rossi, maaari bang may kinalaman ito sa taong bumibisita sa dealership si Ginoong Cruz?" Lahat ay tumingin sa kanya, kumunot ang noo ni Gregorio. "Anong lalaki? Ano ang pinagsasabi mo, Penelope?" Sinimulang ikwento ni Penelope ng detalyado ang dalawang pagkakataon na dumating si Gabriele Cruz na naghahanap sa manager, kung paano niya pinilit na makita ito at kung paano siya tinrato nina Sergio at Ruben. Habang nagpapatuloy ang kanyang paliwanag, nagbago ang ekspresyon ni Gregorio mula sa pagkalito tungo sa pagkaunawa at sa huli ay sa pagkainis. "Sinabi ba ninyo na ang taong ito ay dumating ng 2 beses na naghahanap sa akin at walang nagbigay alam sa akin?" tanong ni Gregorio, unti-unting tumaas ang boses. Nagkatinginan sina Sergio at Ruben na hindi mapakali sa kanilang mga upuan. "Akala namin, isang pulubi lang siya noong una," pagdadahilan ni Modesto. "At sa pangalawa, aba, nasa miting ka." "Hindi iyon dahilan," matigas na sagot ni Gregorio. "Naiintindihan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito?"
Maaaring mahalaga si Gabriele Cruz para malutas ito. Kinusot ng manager ang kanyang buhok, maliwanag na naiinis. Pupuntahan ko ang mga recording ng seguridad. Kailangan kong makita kung paano ninyo trinato ang taong ito ng eksakto. Mabilis na umalis si Gregorio sa silid habang nagsimulang mag-usap ang iba pang empleyado tungkol sa kabigatan ng sitwasyon. Lumapit si Penelope kina Sergio at Ruben. Sabi ko na sa inyo, dapat nating igalang ang lahat ng mga kliyente. Paalala niya. Tinitigan siya ni Ruben ng may pagkasuklam. Huwag ka nang magsimula, Penelope. Wala kang alam kung paano pinapatakbo ang lugar na ito. Baka panahon na para baguhin kung paano ito pinapatakbo, tugon niya bago umalis. Sa kabilang banda, sa opisina ni Stefan Ulas, ang magnate ng industriya ng automotibo, maingat na nakikinig sa salaysay ni Gabriele Cruz. Kaya, ano ang nangyari sa iyong pangalawang pagbisita? Tanong ni Stefan. Ngumiti ng bahagya si Gabriele. Ang nagtaboy sa akin noong una ay sinubukang magpakabait, bagaman halata ang kanyang pagkukunwari. Ang resepsyonista sa kabilang banda ay tunay na mabait sa parehong pagkakataon. Tumango si Stefan, nagmumuni-muni. Kawili-wili at hindi ko kailanman nakita ang manager, sagot ni Gabriele. Mukhang palaging nasa meeting siya. Iyan ang sinasabi nila sa mga kliyenteng hindi nila itinuturing na prioridad. Mabuti, oras na para umusad sa susunod na yugto ng ating plano. Sabi ni Stefan, ang tono ng kanyang boses ay pinagsama ang determinasyon at isang bahid ng kalungkutan. Tumingin si Gabriele kay Stefan ng may kuryosidad. Stefan, talaga bang gusto mong ituloy ito hanggang dulo? Alam mong ang Elite Motors ay isa sa iyong pangunahing mga distributor sa loob ng maraming taon. Tumayo si Stefan at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang malawak na lungsod sa ibaba nila. Gabriele, nang pumasok ako sa negosyong ito, ipinangako ko na hindi ko kailanman kakalimutan ang aking pinanggalingan, na tratuhin ang bawat tao ng may dignidad anuman ang kanilang itsura o posisyon sa lipunan. Nawala sa Elite Motors ang mahalagang prinsipyong iyon. Humarap siya sa kanyang kaibigan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kapwa, determinasyon at melankolya. Minsan, ang tanging paraan para magturo ng leksyon ay kumilos ng may katatagan. Kailangang maunawaan ng Elite Motors na ang respeto at empatya ay kasing halaga ng mga benta. Tumango si Gabriele, nauunawaan ang determinasyon ng kanyang kaibigan. Ano ang susunod na hakbang? Bibigyan natin sila ng isang huling pagkakataon, sagot ni Stefan. Bukas, babalik ka sa dealership at sasamahan kita sa pagkakataong ito. Samantala, sa Elite Motors, nanood si Gregorio Rossi ng may pangingilabot sa mga recording ng seguridad na nagpapakita ng trato kay Gabriele Cruz. Bawat mapanirang komento, bawat masamang tingin, bawat paghamak ay nai-record hindi lamang sa video, kundi pati na rin sa kanyang konsensya. Nang matapos ang mga recording, nakaupo lang si Gregorio sa katahimikan ng ilang minuto, sinusubukang tanggapin ang kanyang nakita. Sa wakas, inangat niya ang telepono at tinawagan ang isang extension. Modesto, Ruben, kailangan ko kayong pumunta sa aking opisina agad. Utos niya sa malamig na boses. Opo, alam ko po ang dahilan ng inyong pagbisita, Ginoong Ulas. Tugon ni Gregorio. Ang kanyang mukha ay hindi maitago ang pagkabalisa. Huminga ng malalim si Stefan at tinitigan si Gregorio. Gregorio, ang aming intensyon sa pagbisitang ito ay hindi para magdulot ng karagdagang stress o paghihirap. Gayunpaman, mahalaga para sa cruise industries na makisalamuha sa mga kumpanyang nagpapakita ng tunay na respeto at pagpapahalaga sa bawat kliyente, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Nakikinig si Gregorio, halos hindi humihinga habang ipinagpatuloy ni Stefan ang kanyang paliwanag.
Nabalitaan namin ang mga pangyayari kamakailan lang sa inyong dealership at nabahala kami sa natanggap naming feedback tungkol sa pagtrato sa ilang mga kliyente. Ito ay labag sa mga prinsipyo na pinahahalagahan namin bilang isang kumpanya. Nagkatinginan si Gregorio at Penelope na nasa sulok ng opisina, nakikinig ng maigi. Nais naming bigyan kayo ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamaling ito. Kung maaari ninyong ipakita na kayo'y committed sa pagbabago at handang ipatupad ang mga kinakailangang pagbabago, maaaring isaalang-alang namin ang pagpapatuloy ng ating relasyon sa negosyo. Tumango si Gregorio, nakadama ng bahagyang ginhawa, ngunit may halong pag-aalala. Gagawin namin ang lahat para itama ang mga pagkakamaling ito, Ginoong Ulas. Kami ay lubos na humihingi ng paumanhin sa anumang abala o negatibong karanasan na naidulot namin. At saka, Gregorio, nais naming papurihan si Penelope dito. Dagdag ni Gabriele, nakangiti kay Penelope. Siya ang nagpakita ng tunay na diwa ng inyong kumpanya sa aming mga pagbisita. Ang kanyang profesionalismo at pagpapakita ng tunay na pag-aalaga sa mga kliyente ay dapat maging halimbawa para sa lahat ng inyong mga empleyado. Nagulat si Penelope sa pagkilalang ito, ngunit nagpasalamat siya sa pamamagitan ng isang mahiyain ngunit malugod na ngiti. Salamat, Ginoong Cruz. Ako po ay nagsisikap lamang na gawin ang aking makakaya araw-araw. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at katatagan. Well, aasahan namin ang mga positibong pagbabago dito sa Elite Motors pagtatapos ni Stefan. Babalik kami sa loob ng 1 buwan para suriin ang progreso. Sana ay makita namin ang inaasahang pag-unlad. Tumayo si Stefan at Gabriele, handa nang umalis. Tinapik ni Stefan ang balikat ni Gregorio bilang isang senyales ng suporta bago sila tuluyang lumabas ng opisina. Naiwan si Gregorio, Penelope, Sergio at Ruben sa loob ng opisina. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip tungkol sa kinabukasan ng Elite Motors. Si Penelope sa kanyang bahagi ay nakadama ng isang bagong antas ng responsibilidad at kumpiyansa. Ang kanyang simpleng mga gawi at likas na kabaitan ay hindi lamang nakapagbigay ng magandang impresyon sa mga bisita, kundi maaaring nakapagligtas din ng kanilang kumpanya. Ginang Garcia, lubos kong pinahahalagahan ang iyong dedikasyon at profesionalismo sa gitna ng mga hamong ito, sabi ni Gregorio, nakatingin kay Penelope na may paghanga at pasasalamat. Salamat po, Ginoong Rosie. Sisikapin kong mamuno ng may integridad at siguraduhing ang lahat ay makakatanggap ng nararapat na pagsasanay. Tugon ni Penelope, kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang lumilisan sina Stefan at Gabriele, bumalik ang katahimikan sa opisina. Pinag-isipan ni Gregorio ang lahat ng kaganapan at ang mga kinakailangang pagbabago sa kultura ng kumpanya. Alam niyang mahaba ang magiging proseso ng pagbabago, ngunit nakita niya ang potensyal na ito bilang isang bagong simula para sa Elite Motors. Penelope, gusto ko sanang ikaw na ang manguna sa pagbabagong ito. Naniniwala ako na mayroon kang kakayahan na hindi lamang paunlarin ang ating serbisyo, kundi pati na rin ang ating imahe sa industriya. Dagdag pa ni Gregorio. Nang may malalim na pagtitiwala sa kanyang kakayahan, tumango si Penelope, tinanggap ang hamon na may pagpapakumbaba ngunit matatag. Nakadama siya ng panibagong layunin, hindi lamang para sa kanyang sariling karera, kundi para sa buong kumpanya. Magsimula tayo sa pagbuo ng detalyadong plano para sa programa ng pagsasanay. Gusto kong makasiguro na tayo ay magiging modelo ng kahusayan sa pagtrato sa mga kliyente. Anya, nakatingin sa mga dokumento at mga tala na kailangan niyang pag-aralan. Sumang-ayon si Gregorio at magkasama silang nagtrabaho upang ihanda ang Elite Motors para sa susunod na yugto.
Ang natitirang araw ay ginugol nila sa pagpaplano at pag-uusap sa mga empleyado tungkol sa kahalagahan ng pagbabago at kung paano ito magaganap. Sa pagtatapos ng araw, habang palubog na ang araw sa labas ng mga bintana ng opisina, naramdaman ni Penelope ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga balikat. Ngunit sa kabila nito, naroon ang isang malalim na pakiramdam ng pag-asa at optimismo. Siya ay determinado na gawing isang lugar ang Elite Motors kung saan ang bawat kliyente ay tratado ng may dignidad at respeto, isang lugar na maaaring ipagmalaki ng lahat. Opo, handa ako para sa hamon na ito, G. Rossi. Naniniwala ako na nasa bingit tayo ng isang bagong kapanahunan para sa Elite Motors. Sa pagkalat ng balita sa dealership, nagkaroon ng biglaang pagkagulat, ginhawa at pag-asa sa mga empleyado na walang sino man sa kanila ang may alam kung gaano kalaki ang magiging pagbabago ng araw na ito, hindi lamang sa kinabukasan ng Elite Motors, kundi pati na rin sa buhay ng lahat ng kasangkot. Lumipas ang bagyo, ngunit nagsisimula pa lamang ang mga epekto ng impact nito. Sa mga sumunod na linggo, pagkatapos ng pagbisita ni Stefan Montalvan at Gabriele Cruz, naging isang whirlwind ng aktibidad para sa Elite Motors. Sinimulan ng kumpanya ang isang radikal na proseso ng pagbabago na pinangunahan ng bagong promote na si Penelope Garcia. Ang unang malaking pagbabago ay ang disiplinang ipinataw kina Sergio at Ruben. Ayon sa utos ni Montalvan, sinuspinde sila ni Gregorio Rossi ng walang sahod sa loob ng 2 linggo at isinailalim sa pagsubok sa loob ng 6 na buwan. Bukod dito, sinabihan sila na sila ang unang makakatanggap ng bagong pagsasanay sa serbisyo sa customer. Si Penelope, sa kanyang bahagi, ay masigasig at determinadong hinarap ang kanyang bagong tungkulin. Ginugol niya ang mahahabang oras sa pag-aaral ng mga pinakamahusay na kasanayan sa serbisyo sa customer, pagdisenyo ng mga training modules at paghahanda para pangunahan ang pagbabago ng kultura sa Elite Motors. Isang umaga habang nagtatrabaho si Penelope sa kanyang bagong opisina, dating isang maliit na bodega, pumasok si Gregorio na may ekspresyon ng pag-aalala. Penelope, may isang bagay akong kailangan ng iyong opinyon. Simula niya sa pag-uusap. Tumingin si Penelope mula sa kanyang computer. Siyempre, G. Rossi, ano ang problema? Umupo si Gregorio sa harap niya at buntong hininga bago magsalita. Tungkol ito kina Sergio at Ruben. Magtatapos ang kanilang suspensyon bukas at sa totoo lang may mga pagdududa ako kung dapat ba natin silang ibalik. Kumunot ang noo ni Penelope, nag-iisip. Naiintindihan ko ang iyong mga pagdududa, G. Rossi. Gayunpaman, sa tingin ko ay pagkakamali ang pagtanggal sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Usisa ni Gregorio na may interes. Kung pipiliin natin silang tanggalin, magpapadala tayo ng mensahe na hindi natin pinaniniwalaan ang posibilidad na ang mga tao ay maaaring magbago at gumanda ang ugali. Ito ay lubos na salungat sa diwa ng pagbabagong nais nating ipatupad dito. Tumango si Gregorio ng dahan-dahan, pinahahalagahan ang kanyang mga argumento. Magpatuloy, hikayat ni Gregorio. Dagdag pa, sa tingin ko sina Sergio at Ruben ay maaaring maging pinakamahusay na halimbawa kung magtagumpay tayo na baguhin ang kanilang pag-uugali. Isipin mo ang positibong epekto na magkakaroon sa team na makita na ang dating mga problema ay nagiging halimbawa ng magandang serbisyo sa customer. Ngumiti ng bahagya si Gregorio. Mayroon kang isang napakahusay na punto, Penelope. Tulad ng lagi, sige, bibigyan natin sila ng isa pang pagkakataon, ngunit ang kanilang pagsasanay ay nasa ilalim ng iyong direktang pangangasiwa. Tumango si Penelope, matatag sa kanyang pangako. Hindi kita bibiguin, G. Rossi. Handa ako para sa hamong ito.
Kinabukasan ng madaling araw, bumalik sina Sergio at Ruben sa Elite Motors. Ramdam ang tensyon sa sandaling pumasok sila habang ang kanilang mga kasamahan ay tumitingin sa kanila ng may halo ng kuryosidad at pagdududa. Sa pintuan, naghihintay si Penelope. "Magandang umaga, Modesto, Ruben." Bati niya sa kanila ng isang ngiti na nagpapahiwatig ng profesionalismo. "Ikinagagalak kong makita kayong muli. Pakisamahan ninyo ako sa conference room." Doon sa sala, ipinakilala ni Penelope ang bagong plano ng pagsasanay at inilahad ang mga inaasahan ng kumpanya sa kanilang pagganap. Sa kanilang pagkamangha, maingat na nakinig ang dalawang lalaki, iniwan ang dating ugaling mapanghamon. Gingas Garcia, pagtatapos ni Sergio matapos ang presentasyon ni Penelope, "Kinikilala ko na kami ni Ruben ay naging problema noon. Ngunit nais kong malaman mo na kami ay tunay na nakatuon sa pagpapabuti." Tinanguan ni Ruben, idinagdag sa usapan, "Ang 2 linggong ito ay nagbigay sa amin ng pagkakataon na mag-isip ng malalim. Napagtanto namin na ang aming pag-uugali ay hindi lamang kulang sa profesionalismo, kundi naapektuhan din nito ang hinaharap ng lahat sa Elite Motors." Sinuri ni Penelope ang dalawa, naghahanap ng anumang palatandaan ng hindi katapatan, ngunit nakita niya lamang ang tunay na pagsisisi sa kanilang mga mata. "Pinahahalagahan ko ang inyong katapatan," tugon niya. "Hindi magiging madali ang landas. Ngunit kung talagang determinado kayo, naniniwala akong makakamit natin ang malalaking tagumpay ng magkasama." Sa paglipas ng mga linggo, ang pagbabago sa Elite Motors ay lalong naging kapansin-pansin. Ang programa ng pagsasanay na ipinatupad ni Penelope ay nagbunga ng positibong resulta at nagsimulang ipakita ng mga empleyado ang mas empatiko at respetuosong pag-uugali sa mga kliyente. Sa sorpresa ng marami, sina Sergio at Ruben ay naging pinakamasipag na mag-aaral. Ang kanilang likas na pagiging kompetitibo ay nag-udyok sa kanila na magtagumpay sa mga bagong kakayahan na kanilang natutunan. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Penelope kung paano pinagsilbihan ni Sergio ang isang simpleng mukhang kliyente, hindi niya napigilang ngumiti. Ipinakita ng nagbebenta ang parehong sigasig at respeto na maaring ibigay niya sa isang mataas na antas na ehekutibo. "Kahanga-hanga, hindi ba?" ang sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Lumingon si Penelope at nakita si Gabriele Cruz na pumasok sa dealership nang hindi napapansin. "G. Cruz," bati ni Penelope na may halatang sorpresa. "Hindi ko inaasahan ang iyong pagdating ngayon." Ngumiti si Gabriele bilang tugon. "Si Stefan at ako ay masusing sinusubaybayan ang pag-unlad ng Elite Motors. Kailangan kong aminin, Ginyan Garcia, na kahanga-hanga ang mga pagbabagong iyong ipinatupad." Namula si Penelope sa papuri. "Salamat, G. Cruz. Ito'y naging isang pagsisikap ng buong team." "Napansin namin," sagot ni Gabriele. "Sa katunayan, iniisip ni Stefan na gamitin ang Elite Motors bilang halimbawa para sa katulad ng mga pagbabago sa iba pang mga sangay." Lumiwanag ang mukha ni Penelope nang marinig ang balitang iyon. "Iyan ay magiging mahusay, G. Cruz. Naniniwala ako na ang estratehiyang ito, bukod sa pagiging moral na tama, ay lubos ding nakakabuti sa negosyo." Tumango si Gabriele, pinagmamasdan si Penelope na may halo ng paghanga at isang interes na hindi niya lubos na maintindihan. "Sumasang-ayon ako. At yamang pinag-uusapan natin ang negosyo, interesado ka bang maghapunan kasama ako ngayong gabi para tuklasin ang ilang mga ideya kung paano natin mapapalawak ang programang ito?" Nagulat si Penelope sa imbitasyon, ngunit natagpuan niyang tinatanggap ito bago pa man niya napagtanto. "Magiging isang karangalan, G. Cruz." "Perpekto," sabi ni Gabriele na may ngiti. "At pakiusap, tawagin mo akong Gabriele." Habang nagpapaalam at lumalabas ng dealership, naramdaman ni Penelope ang halo ng excitement at kaba.
Hindi lamang dahil sa pagkakataon na talakayin ang pagpapalawak ng programa, kundi dahil din sa perspektiba na makasama ng solo si Gabrielle Cruz. Ang hindi niya alam ay ang hapunang iyon ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay na puno ng mga pagkakataon at hindi inaasahang hamon. Samantala, sa kanyang opisina, sinusuri ni Gregorio Rossi ang pinakabagong mga ulat ng benta na may ngiti ng kasiyahan. Maliwanag ang datos, ang bagong pamamaraan ay nagbubunga ng magandang resulta. Tumaas ang benta, ang mga pagtatasa ng mga kliyente ay lalong nagiging positibo at ang kapaligiran sa dealership ay ang pinakamaganda sa maraming taon. Sa kabila nito, hindi maiwasan ni Gregorio na makaramdam ng kaunting pag-aalala. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung magpasya ang Cruz Industries na dapat ilipat si Penelope upang ipatupad ang bagong programang ito sa iba pang mga sangay. Posible bang magpatuloy ang Elite Motors sa tagumpay nito kahit wala siya? Iniiling ni Gregorio ang kanyang ulo. Sinusubukang iwaksi ang mga negatibong saloobin. Sa ngayon, tututukan niya ang pagdiriwang ng mga kasalukuyang tagumpay at pagbibigay ng buong suporta kay Penelope. Ang hinaharap kasama ang mga kaukulang hamon at pagkakataon ay darating sa takdang panahon. Habang lumulubog ang araw na nagmamarka ng pagtatapos ng isa pang matagumpay na araw sa Elite Motors, walang sinuman ang makakahula sa mga hindi inaasahang pagbabagong ihahanda ng tadhana sa malapit na hinaharap. Ang dilim na tumakip sa lungsod nang dumating si Penelope sa napagkasunduang restaurant upang makipagkita kay Gabrielle Cruz. Napakaraming bagay ang iniisip ko ngayon. May mga desisyong kailangan kong gawin na makakaapekto hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa hinaharap ng Elite Motors, paliwanag ni Penelope. Tiningnan siya ni Modesto ng may pag-unawa at suporta. Naiintindihan ko, Penelope, kung gusto mong pag-usapan ito, narito ako para makinig. Maaari rin akong magbigay ng pananaw kung kinakailangan. Tumango si Penelope, pinahahalagahan ang pag-aalok ni Modesto na tumulong. Salamat, Modesto. Totoo, maaaring kailanganin ko ang iyong pananaw. Mayroong proposisyon sa akin na pamunuan ang isang pambansang programa ng pagsasanay para sa aming kumpanya at ito ay magdadala sa akin sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabilang banda, maaaring mabili ang Elite Motors na magbibigay sa akin ng pagkakataon na manatili dito habang pinangangasiwaan ko ang mga pagbabago. Nakinig si Modesto ng maigi at pagkatapos ay nagbigay ng kanyang opinyon. Mahirap yan, Penelope. Sa isang banda, malaking pagkakataon ang maaring kumatawan sa paglago mo bilang propesyonal. Ngunit sa kabilang banda, mahalaga rin ang iyong koneksyon at pangako sa Elite Motors. Siguro dapat mo ring isipin kung saan ka mas magiging masaya at makakapag-ambag ng mas malaki. Nagpasalamat si Penelope sa payo ni Modesto. Tama ka, Modesto. Mahalaga na isaalang-alang ko hindi lamang ang aking karera, kundi pati na rin ang aking kaligayahan at ang mga tao na maaapektuhan ng aking mga desisyon. Ngumiti si Modesto, nagpapakita ng suporta. Ano man ang iyong desisyon, Penelope, alam kong ito'y iyong pinag-isipang mabuti. At kung ano man ang piliin mo, suportado ka namin dito. Nagpapasalamat, bumalik si Penelope sa kanyang mga gawain. Ngayon ay may kaunting kaliwanagan sa kanyang isipan, salamat sa tulong ni Modesto. Habang patuloy siya sa pagtrabaho, nadama niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang excitement sa mga posibilidad na maaring dalhin ng hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Gabrielle, tumatawag upang malaman kung ano na ang naisip niya tungkol sa kanilang napag-usapan. "Kamusta, Gabrielle?" sagot ni Penelope. Pinipigil ang kaba sa kanyang boses. "Kumusta, Penelope?
Nais ko lang malaman kung mayroon ka nang naisip tungkol sa ating tinalakay. Nagbuntong hininga si Penelope at naghanda siyang pag-usapan ang kanyang mga saloobin. Alam na ang anumang sabihin niya ay magiging simula ng susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang totoo, kahit kailan ay hindi namin binibilang. Pero anong iyong punto? Tugon ni Frank na may pag-aalinlangan. Ang punto ko, G. Thompson, ay ang respeto at magandang pakikitungo ay hindi lamang etikal. Ito ay matalino sa negosyo, sabi ni Penelope nang may kalmado ngunit matibay na tono. Isipin niyo kung paano magbabago ang pangunawa ng mga customer sa inyong dealership kung bawat isa sa kanila ay tratuhin niyo ng may paggalang at interes. Hindi lamang ito tungkol sa pagbebenta ng mga sasakyan, ito ay tungkol sa pagbuo ng relasyon na magdadala sa paulit-ulit na negosyo at mga rekomendasyon. Nanatiling tahimik si Frank, tila pinoproseso ang sinabi ni Penelope. Dagdag pa, ang pagpapakita ng kabutihang asal at respeto sa lahat ng mga customer, anuman ang kanilang hitsura o kapasidad na bumili, ay nagpapalakas ng reputasyon ng inyong dealership. Patuloy ni Penelope. Maaring hindi agad-agad bumili ang bawat taong pumasok dito, pero ang magandang karanasan ay tiyak na maalala nila at maaring magbukas ng mga oportunidad sa hinaharap. Napatingin si Frank sa kanyang mga kasamahan na ngayon ay tila mas bukas sa ideya. Marahil ay nag-uumpisa silang makita ang potensyal na benepisyo ng paglapit na ito. Sige, Ginang Garcia, ipagpatuloy niyo ang inyong presentasyon. Tingnan natin kung paano natin ito maisasama sa aming operasyon. Sa wakas, ay sabi ni Frank na ngayon ay may bahagyang pagtanggap sa kanyang tono. Sa pagpapatuloy ng pagtatanghal ni Penelope, unti-unti niyang napapalambot ang puso at isipan ng mga tao sa silid. Ang kanyang diwa ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat individual kahit sa negosyong pagbebenta ng sasakyan ay unti-unting nagbibigay ng bagong perspektibo sa mga naroon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naging abala si Penelope sa paglalakbay at pagbibigay ng pagsasanay at sa bawat lugar na kanyang dinadalaw, nakikita niya ang mga positibong pagbabago. Ang pagiging masigasig at matiyaga niya ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba, hindi lamang sa mga benta kundi pati na rin sa moral ng mga empleyado. Ang kanyang advokasya sa mas makataong pamamahala at respeto sa lugar ng trabaho ay nagpapalakas ng loob at inspirasyon sa marami. At habang lumalawak ang impluensya ni Penelope sa industriya ng automotibo, hindi niya maikakaila na ito ang pinakamagandang desisyon na kanyang nagawa, ang pagtanggap sa hamon na ito, kahit na ito ay nagdala sa kanya palayo sa kanyang comfort zone sa Elite Motors. Ang kanyang paglalakbay ay patunay na kung minsan ang pagtanggap sa isang oportunidad, kahit na tila ito nakakatakot sa simula, ay maaring magbukas ng mga bagong daan patungo sa personal at profesional na paglago at tagumpay. Napakabilis ng iyong progreso at nakita natin ang positibong epekto nito hindi lamang sa bawat dealership kundi pati na rin sa buong kultura ng aming kumpanya. Ikaw ang nagdala ng pagbabago na matagal na naming kinakailangan. Huminga ng malalim si Penelope, tinatanggap ang papuri at ang bigat ng kanyang mga nagawa. Salamat, Gabriele. Ito ay naging isang malaking hamon, ngunit nakakatulong talaga ang iyong suporta at ang tiwala mo sa akin. Ngumiti si Gabriele at saka bumuntong hininga bago nagpatuloy. Dahil sa iyong kahanga-hangang trabaho, may isa akong proposisyon na nais kong talakayin sa iyo ngayong gabi. Naging seryoso ang mukha ni Penelope, sabay tango bilang paghikayat para ipagpatuloy niya. Penelope, nais kong isaalang-alang mo ang pagiging permanenteng bahagi ng aming executive team, hindi lang bilang ambassador ng customer service, kundi bilang isa sa mga senior vice presidents ng cruise industries. Sa posisyong ito,
Hindi lang ikaw ang mangunguna sa pagsasanay at pagpapaunlad ng serbisyo, kundi makakatulong ka rin sa paghubog ng mga pangmatagalang estratehiya ng kumpanya. Nagulat si Penelope sa alok at pansamantalang nawala ang kanyang boses. Ito ay isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Isa na magdadala ng mas malalaking responsibilidad at magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang karera. Gabriele, ito ay hindi ko inaasahan. Ito ay isang malaking karangalan. Ngunit kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Ito ay isang malaking hakbang. Tumango si Gabriele, ngumiti ng mapag-unawa. Siyempre alam ko na ito ay isang malaking desisyon. Hindi ko hinihiling na magpasya ka agad. Kumuha ka ng oras na kailangan mo. Ano man ang iyong desisyon, nasa likod mo kami. Habang nagpatuloy sila sa kanilang hapunan, hindi maiwasan ni Penelope ang pakiramdam ng pagka-overwhelm sa dami ng kanyang narating at sa mga posibilidad na naghihintay. Sa pagtatapos ng gabi, kapwa nila nadama ang isang malalim na koneksyon. Hindi lamang sa profesional, kundi pati na rin sa personal na antas. Nang magpaalam si Gabriele kay Penelope sa labas ng restaurant, may isang bagay siyang iniabot sa kanya. Isang maliit na kahon. Bago ka umalis, may isang maliit na bagay ako para sa iyo. Isang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa at ng aming pag-asa para sa hinaharap. Binuksan ni Penelope ang kahon at nakita ang isang eleganting relo, hindi lamang isang regalo, kundi isang simbolo ng oras na magkasama nilang ginugol at ng mas marami pang oras na nais nilang ibahagi sa hinaharap. Gabriele, maraming salamat. Ito ay talagang espesyal. Nagtapos ang gabi sa mga ngiti at pangako para sa hinaharap, habang si Penelope ay naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang puso niya ay puno ng pag-asa at determinasyon para sa mga hamon at oportunidad na darating. Ang kanyang paglalakbay mula sa simpleng receptionist hanggang sa isang potensyal na executive sa isang malaking korporasyon ay patunay na may mga hindi inaasahang landas na magbubukas kapag handa kang tanggapin ang mga hamon at gumawa ng mga pagbabago, hindi lamang para sa sarili kundi para sa mas malaking kabutihan. Na-revolusyonaryo mo ang buong. Mga dealership, binabago ang paraan kung paano tinitingnan ang serbisyo sa customer sa aming industriya. Matapos ang maikling paghinto at isang lagok ng kanyang alak, nagpatuloy siya. Ngunit hindi iyon ang gusto kong pag-usapan ngayong gabi. Tumingin si Penelope nang may kuryosidad. Hindi ba? Marahang umiling si Gabriele. Hindi, Penelope, sa mga buwan ng ating pagtutulungan, habang pinapanood kitang baguhin ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng iyong empatiya at katatagan, natuklasan ko ang isang mahalagang bagay. Yumuko siya palapit, maingat na hinawakan ang kamay ni Penelope sa ibabaw ng mesa. In love ako sa iyo, Penelope. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Naramdaman ni Penelope ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Si Penelope ay halos magsalita nang biglang tumunog ang telepono ni Gabriele ng paulit-ulit. Tumingin siya sa screen at biglang napakunot ang noo sa pag-aalala. Pasensya na. Kailangan kong sagutin ito. Si Stefan ito. Paliwanag niya habang mabilis na tumayo mula sa mesa. Tumango si Penelope, nananatiling naguguluhan sa sinabi ni Gabriele. Pinanood niya itong lumayo at napansin ang pagbabago ng ekspresyon nito mula sa pag-aalala patungo sa pagkagulat habang nakikipag-usap sa telepono. Pagbalik ni Gabriele sa mesa, halatang may matinding epekto ang natanggap niyang balita. Nawala ang kulay ng kanyang mukha. Penelope, may seryosong problema. Ano ang nangyari? Tanong niya habang ang emosyonal na pagkalito ay napalitan ng pagkabahala. Huminga ng malalim si Gabriele bago isiwalat ang balita.
Ang Elite Motors, may lumabas na iskandalo, lumitaw ang mga hindi matapat na gawain na tila nangyayari ng hindi natin nalalaman. Naramdaman ni Penelope ang bigat sa kanyang sikmura. Ano? Paano nangyari ito? Naglagay tayo ng napakaraming pagsisikap sa pagbabago ng kumpanyang ito. Umiling si Gabriele. Wala pa akong lahat ng mga sagot, ngunit maaaring masira nito ang lahat ng ating nagawa, hindi lamang sa Elite Motors, kundi pati na rin sa lahat ng mga dealership na pinatupad mo ang iyong mga estratehiya. Sandaling natahimik si Penelope, dinadama ang impormasyong natanggap. Pagkatapos, sa isang lakas ng loob na ikinagulat pa ni Gabriele, matapang niyang sinabi, kailangan nating bumalik agad, kailangan nating alamin kung ano ang nangyayari at ayusin ito. Tumango si Gabriele, bahagyang ngumiti sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Yan ang Penelope na hinahangaan ko, palaging handang harapin ang anumang hamon. Habang mabilis silang lumabas ng restaurant, alam ni Penelope na haharapin nila ang pinakamalaking pagsubok nila sa ngayon. Ang iskandalo sa Elite Motors ay nagbabanta na sirain ang lahat ng kanilang naipundar. Ngunit habang magkasama silang naglalakad, naramdaman niya ang kakaibang halo ng takot at kumpiyansa. Magkasama sila rito, handang harapin ang hamon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Penelope na mahal din niya si Gabriele. Habang malakas ang tibok ng puso dahil sa magkakahalong emosyon at adrenalina ng sandali, magkasama silang patungo sa hindi tiyak na hinaharap, handang ipaglaban ang kanilang mga pinaghirapan at ang hinaharap na nagsisimula pa lamang nilang pangarapin. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat nang dumating sina Penelope at Gabriele sa Elite Motors. Sa kanilang pagkagulat, ang parking lot, na karaniwang walang tao sa mga oras na yon, ay puno ng mga sasakyan ng media at mga usisero na naakit ng iskandalo. Mas malala pa ito kaysa sa inaasahan ko, bulong ni Gabriele habang tinutulungan si Penelope na bumaba mula sa sasakyan. Sa pintuan, sinalubong sila ni Gregorio Rossi na halata ang kalungkutan sa kanyang mukha. Penelope, Gabriele, isang biyaya na dumating kayo, sabi niya na may pagod na boses. Halatang hindi natulog si Gregorio buong gabi. Kinakailangan nating harapin ang sitwasyong ito agad-agad. Gregorio, sabihin mo sa amin ng eksakto, ano ang nangyayari dito? Diretsong tanong ni Penelope. Dinala sila ni Gregorio sa kanyang opisina. Isinara ang pinto upang malayo sa gulo sa labas. Kagabi, may lumabas na impormasyon sa media na inaakusahan ang Elite Motors ng iba't ibang uri ng panloloko. Ipinaliwanag niya habang itinuro ang mga screen ng kanyang computer na nagpapakita ng mga nakakatakot na headline tungkol sa pagmamanipula ng mga odometro, pagkakubli ng mga depekto sa mga segunda-manong sasakyan at mga suhol sa mga inspektor. Naupo si Penelope sa isang upuan, halatang naapektuhan. Pero imposibleng mangyari ito. Naglagay kami ng napakaraming pagsisikap para baguhin ang kultura ng lugar na ito. Anya, puno ng di makapaniwala at desperadong boses. Naiintindihan ko, sagot ni Gregorio, hinahaplos ang kanyang uban na buhok. At sinisiguro ko sa iyo, wala akong ideya na may ganitong nangyayari. Si Gabriele, na tahimik lang mula kanina, biglang nagsalita. May hinala ka ba kung sino ang maaaring nagpakalat ng impormasyon? Umiling si Gregorio. Wala, pero kung sino man iyon, may access siya sa mga detalye na napaka-espesipiko. Sigurado akong galing ito sa loob ng kumpanya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto na huminto sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Modesto, may matibay na tingin. Pasensya na sa pag-abala, sabi niya. Pero sa tingin ko, alam ko na kung sino ang may kagagawan nito. Lumingon ang tatlo sa kanya nang may pagkausisa. Huminga ng malalim si Modesto bago isiwalat ang balita. Si Ruben, narinig ko siya kagabi na may kausap sa telepono, ipinagmamalaki kung paano niya sinira ang Elite Motors.
Biglang tumayo si Penelope handang kumilos. Si Ruben? Pero bakit niya gagawin iyon? Tanong ni Penelope, puno ng pagkalito. Sa tingin ko may galit siya, paliwanag ni Modesto. Hindi niya kailanman tinanggap ang mga pagbabago na ipinatupad natin. Lagi siyang nagrereklamo na mas maliit ang komisyon niya sa bagong sistema. Napakunot ang noo ni Gabriele, halatang nag-aalala. Pero hindi pa rin ito ipinaliliwanag kung paano niya nakuha ang mga detalye tungkol sa mga di-umano'y gawaing ito na nangyari pagkatapos ng mga pagbabago na ipinatupad natin. Puno ng tensyon ang katahimikan sa silid habang nag-iisip ang lahat tungkol sa sinabi ni Gabriele. Si Penelope ang unang nagsalita, nagmamadaling nag-iisip. Maliban na lang kung nagsimula siyang magsalita habang may ideyang bumubuo sa kanyang isipan. Maliban na lang kung ang mga mapanlinlang na gawaing iyon ay hindi talaga nangyari. Nagliwanag ang mga mata ng lahat sa kanilang napagtanto. Tama ka, sang-ayon ni Gregorio. Maaring inimbento lang ni Ruben ang impormasyong iyon. Alam niya ang sapat tungkol sa negosyo para magmukhang kapani-paniwala. Pero bakit niya dadalhin ang mga bagay na ito sa ganitong kalayo? Tanong ni Gabriele na hindi maitago ang kanyang pagkalito. Iniwas ni Modesto ang kanyang tingin, tila nahihiya sa nalalaman niya. Sa palagay ko, alam ko ang dahilan. Ilang linggo na ang nakalipas, narinig ko si Ruben na nakikipag-usap sa isang tao mula sa Auto Luxury, ang pinakamalaking kakumpetensya natin. Mukhang inalok siya ng posisyon kung magagawa niyang sirain ang reputasyon ng Elite Motors. Tumayo si Penelope, kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Kailangan natin ng ebidensya. Kung mapapatunayan natin na inimbento lang ni Ruben ang impormasyong ito, maaari nating pabulaanan ang iskandalo. Tumango si Gabriele bilang pagsang-ayon. Tama ka. Modesto, kaya mo bang makahanap ng anumang ebidensya mula sa telepono o computer ni Ruben? Tumango si Modesto nang may kumpiyansa. Susubukan ko. Alam ko ang password na ginagamit niya sa sistema ng dealership. Gawin mo, ngunit gawin ito ng palihim, sabi ni Gregorio. Ayaw nating malaman ni Ruben na may hinala tayo sa kanya. Mabilis na umalis si Modesto sa opisina habang humarap si Penelope kay Gabriele at Gregorio. Samantala, kailangan nating gumawa ng plano para harapin ang sitwasyon sa media. Hindi natin maaaring hayaan na kumalat ang istoryang ito ng walang kontrol. Hindi napigilan ni Gabriele ang ngumiti, humanga sa determinasyon ni Penelope. Tama ka, magmungkahi tayo ng isang press conference. Ipakikita natin sa lahat ang ating pagiging bukas at ang matibay na commitment natin sa etika. Makakakuha tayo ng kaunting oras habang nagtitipon tayo ng karagdagang ebidensya. Sa mga oras na sumunod, lahat ay abala sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Si Modesto ay nagsumikap sa paghahanap ng mga ebidensya habang sina Penelope at Gabriele ay maingat na gumagawa ng pahayag para sa mga media. Si Gregorio, sa kabilang banda, ay nagpapakalma sa mga nababahalang empleyado. Bago magsimula ang press conference, dumating si Modesto sa opisina, agitated, ngunit may tagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Nakuha ko na, sigaw niya, iwinawagayway ang isang USB. Narito ang mga email sa pagitan ni Ruben at ng manager ng Auto Luxury. May detalye ng mga plano para gumawa ng iskandalo at pangakong bayad kapag napatumba nila ang Elite Motors. Naramdaman ni Penelope na tila nawala ang isang napakalaking bigat mula sa kanyang mga balikat. Ikaw ang aming bayani, Modesto. May dala ang mga ebidensya, lumabas sina Penelope at Gabriele upang harapin ang media. Maging matindi ang press conference kung saan nagtatanong ang mga mamamahayag ng mga mahihirap na katanungan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, pinanatili ni Penelope ang kanyang katahimikan at katapatan
at nagawa niyang pamahalaan ang sitwasyon ng mahusay. Mga ginang at ginoo, sinimulan ni Penelope habang nakatingin sa mga mamamahayag. Natuklasan namin na ang mga akusasyon laban sa Elite Motors ay ganap na walang batayan. Ang mga ito ay isinagawa ng isang dating empleyado na nakipagsabwatan sa aming kakumpetensya. Nagkaroon ng bulong-bulungan ng pagkabigla mula sa mga mamamahayag. Nagpatuloy si Penelope na may matatag na boses. Mayroon kaming mga ebidensya na hindi lamang nagpapatunay sa pagiging inosente ng Elite Motors, kundi pati na rin sa sabwatan sa likod ng mga peking akusasyon. Naipasa na namin ang lahat ng mga dokumento sa mga autoridad upang sila ay makapag-aksyon ayon sa batas. Humakbang si Gabriele pasulong. Nais ko ring idagdag na nananatili kaming nakatuon sa etika at kalidad ng serbisyo sa mga kliyente. Ang programang ipinatupad ni Ms. Garcia ay hindi lamang nagtaas ng aming mga pamantayan sa negosyo, kundi binago rin ang kultura ng aming kumpanya. Iniimbitahan namin ang sinumang interesadong bumisita sa aming mga pasilidad upang personal na makita ang aming paraan ng pagpapatakbo. Patuloy na bumagsak ang mga tanong mula sa mga mamamahayag, ngunit sinagot ni na Penelope at Gabriele ang mga ito ng malinaw at may paninindigan. Sa pagtatapos ng press conference, biglang nagbago ang pananaw ng media. Ang nagsimula bilang isang potensyal na mapaminsalang iskandalo ay naging isang kwento ng integridad at tagumpay laban sa kompetisyon. Samantala, naalerto ang mga pulis at si Ruben ay naaresto para imbestigahan. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay napakalakas at agad niyang inamin ang kanyang pagkakasangkot sa sabwatan. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang nalampasan ng Elite Motors ang iskandalo, kundi mas lalo pa itong lumakas. Ang katapatan at integridad na ipinakita nila sa panahon ng krisis ay nagdulot ng mas maraming kliyente at ang mga benta ay umabot sa mga hindi pa nakikitang mga antas. Isang buwan matapos ang pangyayari, nasa kanyang bagong opisina si Penelope sa punong tanggapan ng Cruise Industries. Na-promote siya bilang Director ng Corporate Culture at Customer Service na may responsibilidad na ipalaganap ang kanyang programa sa lahat ng mga dealership ng kumpanya. Habang binabasa ang ilang mga ulat, may kumatok sa pinto na nagpaangat ng kanyang tingin. Si Gabriele iyon. "Maaari ba kitang makausap ng sandali?" Tanong niya na may ngiti. "Siyempre, para sa iyo palagi," sagot ni Penelope. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tulad ng palagi tuwing nakikita niya si Gabriele. Pumasok si Gabriele at isinara ang pinto sa likod niya. "Iniisip ko ang hapunan natin na naputol," sabi niya habang lumalapit sa kanyang mesa. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Penelope. "Ako rin, iniisip ko rin iyon." Hinawakan ni Gabriele ang mga kamay ni Penelope sa pagitan ng kanya. "Penelope, nitong mga nakaraang buwan ay tila bagyong dumaan. Mga iskandalo, mga hamon, mga pagbabago. Pero sa kabila ng lahat, lalo lang lumalim ang pagmamahal ko sa iyo. Ikaw ang pinaka-ekstraordinaryong tao na nakilala ko. Ang iyong habag, katatagan at integridad ang nagtutulak sa akin na maging mas mabuting tao araw-araw." Naramdaman ni Penelope ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. "Gabriele, ako, sandali lang." Pinutol siya nito ng marahan, sabay luhod sa harap niya at inilabas ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Penelope Garcia, tatanggapin mo ba akong maging asawa mo?" Naramdaman ni Penelope na tila huminto ang oras. Pagkatapos, habang tumutulo ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi, tumango siya. "Oo, Gabriele, gusto kong magpakasal sa iyo." Isinuot ni Gabriele ang singsing sa kanyang daliri at tumayo upang halikan siya. Sa sandaling iyon, lahat ng kanilang hinarap, lahat ng hamon at tagumpay ay tila naging perpektong landas na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Ilang araw makalipas, sa Elite Motors,
Tinipon nina Penelope at Gabriele ang lahat ng tauhan upang ibahagi hindi lamang ang balita ng kanilang engagement, kundi pati na rin ang mga plano para sa hinaharap ng kumpanya. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Penelope. Tinitingnan ang mga empleyado na naging susi sa pagbabago ng Elite Motors sa paniniwala sa bisyon ng isang negosyo na nakabatay sa respeto at empatiya. Ipinakita ninyo na posible ang magtagumpay ng hindi isinasakripisyo ang ating mga prinsipyo. Kinuha ni Gabriele ang mikropono. Kaya napagpasyahan naming gawing modelo ang Elite Motors para sa aming bagong estratehiya. Palalawakin natin ang dealership na ito at gagawin itong isang training center para sa lahat ng aming mga sangay. Nagpalakpakan at nagsigawan ng kasiyahan ng mga tao sa silid. Lumapit si Sergio upang batiin ang magkasintahan. Hindi ko kailanman magagawang sapat na pasalamatan kayo sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Sabi niya, punong-puno ng emosyon. Binago niyo ang buhay ko. Yumakap si Penelope sa kanya. Ikaw din ay nagbago ng aming buhay, Modesto. Lahat kayo rito ay bahagi ng pagbabagong ito. Habang tinatamasa nila ang kasiyahan na nagaganap sa paligid, nagpalitan ng mga sulyap sina Penelope at Gabriele, puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Nalampasan nila ang matitinding hamon. Magkasama, hindi lamang nila napagtagumpayan ang bawat pagsubok, kundi binago rin nila ang buong industriya. Ang kinabukasan ay nasa harapan nila, puno ng mga pangako at bagong hamon. Ngunit dahil pinalakas ng pagmamahalan at ng suporta ng mga taong kasama nila, kumbinsido sila na kaya nilang harapin ang anumang darating na pagsubok. Sa sandaling iyon, habang papalubog na ang araw na nagmamarka ng pagtatapos ng isa pang araw sa Elite Motors, pinag-isipan ni Penelope ang kahangahangang landas na nagdala sa kanya mula sa pagiging simpleng receptionist patungo sa pagiging tagapagtaguyod ng isang radikal na pagbabago sa industriya ng sasakyan. Ang kanyang kwento ay patunay ng kapangyarihan, ng kabutihan, integridad at walang humpay na pagsusumikap. Habang hawak ni Gabriele ang kanyang kamay, naunawaan ni Penelope na ito ay hindi pagtatapos ng kanyang kwento, kundi simula ng isang bago at kapanapanabik na kabanata.